mga kapatid. Ang ating topic today, our topic for today is 1 Samuel chapter 7. And the 1 Samuel chapter 7 mga kapatid, this is about Samuel as judge. Naging hukom siya, naging hurado siya, naging tagapagbigay ng hatol sa bansang Israel. Kasi mga kapatid, wag natin kalimutan ng kanyang sino ang mami ni Samuel, mga kapatid? Si Hana. Si Hana, ayan. Thank you, Sister Mercy. Yung mga palaging absent sa Bible study, hindi nyo alam kung sinong mami ni Brother Samuel. Si Sister Hana. Tandaan natin mga kapatid na si Hana ang naghandog sa kanyang anak. You see mga kapatid, this is again, titingnan mo na walang pagkukunan walang lipi, wala pa sa mga lahi ni Hana, mga propeta. But because of the commitment that Hana gave to God, naging isang mataas na tao, iginalang, nagkaroon ng karangalan ang pamilya ni Hana through Samuel. Amen. In 1 Samuel chapter 7, it was about the men of Kirjat Jearim came and took the ark of the Lord and brought it into the house of Abinadab on the hill. Bagamat kinuha nitong mga tao ni Kirjat Jearim ang Ark of Covenant with respect and honor, but they did not take it to the tabernacle. Hindi nila dinala yung Ark of Covenant sa tabernacle na talagang doon naman talaga naka-place ang Ark of Covenant. Instead, dinala niya ito sa bahay ni Abinadab. You see, hindi mo pwedeng ipagpadaan-daan ang Ark of Covenant. May mga lugar talaga, Sister Alice, na kung saan dapat mo talagang ilagay ang isang bagay. Mahalaga sa Panginoon ang order. At maraming tao dyan, mga kapatid, parang tayo. Pag ang isang tao, Sister Alice, ay kung saan mo pinagpapalagay lagi ang mga gamit, may tendency makalimutan mo yan. Kaya maraming tao inuubos ang oras sa paghahanap ng mga nawawala. Kaya mahalaga sa isang tao, kahit sa ating pangkaraniwang buhay, mahalaga kung saan nandyan ang susi, dyan lagi ang susi. Hello mga kapatid, nakikinig kayo? Saan nakalagay ang wallet? Laging nandoon ang wallet. Kahit inaantok na kayo, doon mo palagi ilalagay ang wallet. Bakit? Kasi madaling mo isipin, ay, nandiyan ang wallet ko, alam ko nandiyan siya. Mamaya-maya, Sister Cecil, hindi mo na alam kung saan mo nilagay ang wallet. Because you forgot to put it in a right place. Ganun ang nakalimutan nito mga taong ito. Salit na idiretso nila sa tabernacle, sa house of God, but they brought the Ark of Covenant to the house of Abinadab. Mali iyon mga kapatid. Bagamat sinabi rito mga kapatid na yung Ark of Covenant ay matagal na nilang nakuha, but things were not really set right. Mga kapatid, matagal na nasa kanila na ang Ark of Covenant. Israel found they were no more right with God just because they had the Ark of the Covenant again. Akala nila, nasa kanila ng Ark of Covenant, okay na. Hindi sapat yun . May hinahanap pa rin ng Diyos. Ang gusto palagi ng Panginoon mga kapatid, laging nasa ayos ang ating buhay, ang ating paglilingkod. Bakit, Sister Cecil? The God that we serve is a God of order. Mapapansin mo, Sister Alice, bakit may 7 days of creation?
Hindi pinagsabay-sabay ng Diyos eh. Di ba? Sa pagluluto, lagi ko sinasabi sa inyo yan, pagluluto. Ang pagluluto, Sister Arlene, I found, yung pagluluto, may stages, may structure. Kagaya kanina, nagluto ako ng pansit. May structure. Hindi pwedeng mauna ang pansit sa manok. Sister Alice, pag nauna ang pansit sa manok, hilaw ang manok, Pastor Saldi. Napagtanto ko yun. Sabi ko, pag nainuna ko ang pansit, tapos kulutuin ko ang manok, baka hilaw ang manok. Kaya ang ginagawa ko ngayon, Sister Alice, niluluto ko muna ang manok, hahanguin ko ang manok, saka ko isasabak ang pansit, bawang sibuyas. Bawang sibuyas muna. Pag medyo mabango-bango na, Sister Alice, yan, aalisin ko na ulit ang bawang sibuyas. Saka ko ngayon ilalagbak ngayon dyan ang pansit. Talagang ko ng toyo lang mga pampasarap. Pagtapos ko ng pansit, lutong-luto ko ng pansit, kaya meron siyang structure. Ganon din mga kapatid sa paglilingkod. Hindi sapat na nasa kanila na yung Ark of Covenant, tapos na, hindi eh. God was expecting them to put it right. May mga bagay na dapat kang itama. Amen mga kapatid? Now in verse 3 to 4, Samuel was preaching repentance both outward and inward. Ano ibig sabihin nun, Sister Alice? Ang sabi ni Prophet Samuel, kasi siyang sumulat nito eh. Samuel was the writer and Samuel was the one who was the prophet. Sabi ni Samuel to the house of Israel, if you return to the Lord with all your hearts, kapag ikaw ay bumalik na numbalik sa Diyos ng buong puso, Sister Arlene, you have to put away the foreign gods and the Astorets from among you and prepare your hearts to the Lord and serve Him only. Kung talagang sinasabi mo na talagang ikaw ay nasa Panginoon at talagang buong puso ang paglilingkod mo sa Kanya, alisin mo na yung mga Diyos-Diyosan, yung mga Astorets na yun. At ihanda mo ang puso mo sa Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. And Prophet Samuel said, because of that, Sister Cecil, God will deliver you from the hand of the Philistines. Ibig sabihin, hindi ka hayaang matalo ng Diyos. Sister Alice, Diyos din ang nagbibigay ng tatagumpay eh. Diyos ang nagbibigay ng pagkatalo at minsan hinahayaan ng Diyos yon na matalo. At minsan Diyos din ang nagbibigay ng tagumpay para magtagumpay. Diyos din ang nagbibigay ng paraan para magtagumpay ang tao. Pero pag hinayaan ng Diyos na ang mga bagay ay tumakbo according sa lakas at talino at sipag, lahat ng masisipag, lahat ng matatalino, lahat ng mga malalakas ang loob dapat nagtatagumpay, pero hindi eh. Mapapansin mo, Sister Alice, sabi ng Panginoon sa Bible, hihiyain ng Diyos ang marurunong. Hihiyain ng Diyos ang mga mayayaman. Hindi lahat ng mga magaganda ang buhay ay mayayaman. Mapapansin mo, Diyos din ang nagbibigay ng paraan eh. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Prophet Samuel sa kanila, kapag bumalik kayo sa Diyos at itinapon ninyo ang mga foreign gods, ang mga Diyos-Diyosan na yan, sabi niya, ililigtas kayo ng Panginoon sa mga Pilisteo. So ang ginawa nila, the children of Israel put away Baals and Astorets and serve the Lord only. You see, importante rin kaya mahalaga mga kapatid ang mentorship. Mahalaga ang pakikinig at ang pagdalo sa mga ganitong gawain. Amen ba? Kayo nga mga kapatid, minsan nga, once a week lang kayo eh. Amen ba? Ang ating mga bishop, ang ating mga pastor, mga kapatid, minsan 4 na services ang inaatin na namin. Si Pastor Saldi, wala yung inurasan, walang panahong hindi yan kasama. Amen. Nauuna pa ngayon minsan sa mga host. Amen ba mga kapatid? Pero mahalaga mga kapatid, ang may mga nag-feed. Yung nag-feed ng, okay, ganito gawin mo, ganito. Bakit? Samuel is one of the feeders. Siyang nag-feed ng information sa Israel. Ganito ang gawin nyo. Ito ang pinapasabi ng Diyos. Pag ginawa nyo to, panalo kayo. Pag hindi mo to ginawa, talo kayo. Ito ang sinasabi ni Prophet Samuel. If you return with all your hearts, magsisi kayo. Sabi ni Prophet Samuel. Pero ang pagsisisi, Sister Arlene, kailangan with all your hearts. You see mga kapatid, hindi sapat na nagsasorry ka, sorry ha.
Sample, nakasakit ka, tapos bigla nag-sorry, tapos yung sorry mo parang lutong Macau, kumbaga. Parang half cook. Sorry na, huwag ka na magalit. Dapat, Sister Arlene, pag nagsorry ka, dapat talagang sincere. Kaya sabi ni Prophet Samuel, dapat inward, nanggagaling sa loob, and then makikita sa labas. Yun ang sinasabi niya. Pag bumibili ako ng itlog, Sister Elaine, sabi ni Sister Elaine, "Oh, baby, tingnan mo ang itlog. Baka mamaya, basag ang mga yan." Hindi. Babalik ta rin ko lang, Sister Alice, ang lalagyan ng itlog, yung kahon, di ba, sa Sainsbury's, yung mga shops, mga itlog yan, patong-patong yan sa mga karton, di ba, may mga egg tray sila. Ang tray mismo, mga papel, mga karton. Pag binaligtad mo yan, Sister Alice, malalaman mo kung may basag ang itlog. Bakit? Yung labas ng kahon, meron siyang mga basa. Ibig sabihin, basag ang isang itlog. Hindi ko kukuhanin yon. Ang kukuhanin ko, pag binaliktad ko, ay wala. Ganon din ang buhay ng tao. Repentance cannot be seen. Because repentance, sabi mo, nagsisi na ako. Pero anong alam namin kung nagsisi ka talaga? Hindi namin nakikita yung repentance na yon. But Samuel had another check para malaman niya nagsisi ang mga taga-Israel. Sister Elaine, anong ginawa niya? Kung talaga nagsisi ka, put away the foreign gods. Yun ang manifestation ng repentance. Nakuha niyo, mga kapatid. Kasi marami nagsabi na nagsisi na ako pero wala kang proof. Kaya in every, like for example, I'm handling some domestic violence, like example, away ng pamilya. Nag-handle ako ng ganyan mga criminal cases. One of the difficulties of the court is when a domestic violence claim is about mental abuse. Paano mo sabi ng court, how, Mr. So-and-so, how come na may mental, kasi ang mental abuse, Sister Arlene, hindi mo siya kayang, ang physical abuse, alam mo may pasa nakukuha mo, Sister Alice. Pag sinunto ka ng, sample, may asawa ka o may partner ka, sinunto ka, may pasa ka, meron kang medical legal, madaling pakita sa judge, hindi, sinuntok niya ako, ito ang pasa, meron akong medical legal, meron akong katunayan na sinapak ako ng asawa ko. Sabi niya, okay, meron kang proof. Because everything in law is about evidence. But the problem with the mental abuse, or sometimes, bang abuse, o yung tinatawag nilang psychological abuse, ang hirap patunayan yan. Wala kang proof. Alam ka naman buksan ng korte ang utak mo, Sister Arlene, na tingnan ko nga kung talagang abuse ka ng mental. Wala kang proof. Di ba? Ganon din sa repentance. Kaya, sabi ni Samuel, kung talaga nagsisisi kayo, itapon nyo yung foreign gods. Yun ang proof ni Prophet Samuel. Yun ang outward manifestation ng repentance. Ang sabi pa ni Prophet Samuel, serve Him only. Diyos lang ang paglilingkuran mo. Hindi Ang ibang relihiyon, dinadagdagan nila. Ang akala kasi ng Israelita, Sister Alice, pag marami silang sinasambang Diyos, mas nagiging banal sila. Alam mo, parang mga ibang Pilipino, Sister Maribik, madaling araw, nandun sa El Shaddai. Yeah? Tapos, nasaan ka ngayon, kapatid? Nandito ako sa Victoria, Westminster Cathedral. 8:00 ang misa. O di, 2 na siya, Sister Maribik. Naku, pupunta pa ako dun sa Golders Green, meron dong church. Ano naman yun? Mormons yun. 4:00, nasa Maranata ako. 4 na simbahan ang pinupunta sa isang araw. Akala niya, Sister Mercy, pag nakaka-4 na simbahan siya, banal na siya. Ayaw ng Diyos ng ganon. Ang tawag dyan, Sister Elaine, spiritual adultery. Ang dami mong restaurant na pinupunta, nakala mo ito bar hopping. Anong kala mo rito? Smorgasbord, eat all you can. Kahit anong putahin kainin mo dyan, okay yan. Hindi ganon. Isa lang. Hindi pwedeng lahat ng relihiyon, nandoon ka, kala mo, piling mo, lahat naman wala naman akong tinatapong, kahit nga Muslim at mga ano-ano, lahat, pinupuntahan ko yan, pinapasukan ko yan. Alam mo yun? Akala ng mga Israelita, basta marami silang sinasamba, mas
pabor sa kanila. Alam mo, uminom ka ng mga vitamins, akala mo, ay, may vitamin C ako, vitamin D, F, G, vitamin H, I, J. Lahat ng vitamins ininom from A to Z. Sister Maribig, akala nila, pag uminom ka ng maraming vitamins, akala nila, talagang punong-puno ko ng vitamina. Kaya ang mga tao ngayon, puro mga vitamina, puro mga tabletas ang laman. Amen na. Pag nag-plus ng toilet, minsan nga, lahat ng mga nasa toilet nila, puro tabletas na lang eh. Puro kailan na vitamins lahat. Akala nila, pag maraming ininom na vitamins, akala nila mas maganda, hindi rin minsan. At maling pananaw yun, mga kapatid. Yung iba't ibang pinupuntahan mo, isa lang. Sabi ng Panginoon, isa lang. Ayaw ng Panginoon ng palipat-lipat. Sabi ng Panginoon sa Revelation, ang lahat ng mga lukewarm, iluluwa ng Panginoon yan eh. Sabi Sister Cecil ng Panginoon, either mainit ka o malamig ka. Hindi pwedeng maligamgam. Hindi pwedeng nasa middle ground ka. Ayaw ng Panginoon ng gano'n. Maganda sa tao yung may paninindigan. Ano ba talaga, kuya? Ang iyong pananampalataya. Ikaw ba talagang El Shaddai? Ikaw ba talaga ganito? Ikaw ba ganito? O ganito ka? Pipili ka. Nasa pagpili yan, mga kapatid. At si Samuel ay tinuruan ng kanya ang mga Israelita na isa lang ang paglilingkuran mo, Diyos lang. Huwag mo nang dagdagan ng Astoret, huwag mo nang dagdagan ng Baal. Sabi niya, you shall serve the Lord your God only. At Baal, mga kapatid, was attractive because the Israelites thought that Baal was the God of weather, God of bringing good crops, yung mga pag-ani, at mga financial success. Para sa Pilipinas. Diba? Sino ba yung santo na may aso? Nakita ba yung santo may aso? Nakatayo may aso, Sister Arlene? Sister Elaine, sino yun? San Roque. Ayun! Kita mo? Ang mga sigurado, taga San Roque ka, Sister Elaine. Yan, may aso, di ba? May aso? San Roque. Ano naman? Sister Elaine, bakit may aso siya? Ano yan? Bakit may aso siya? Anong doon? Anong kwento doon? Kasi may kwento yan eh, 'di ba? Pagka may aso, baka pag hinahabol ka ng aso, baka pwede mong gamitin si San Roque. Pero mga kapatid, yan kasi ang Siguro. Sister Brother J? Guide siguro, Pastor. Guide. Pwede rin yun, guide. Pero kasi si Baal was attractive to the Israelite kasi siya ang Diyos ng mga weather. So pag noong unang panahon, pagka gusto mong gumanda ang panahon, tatawagin mo si Baal. Pag gusto mong maganda ang pag-ani mo, yung mga taga Nueva Ecija, Rice Granary of the Philippines yan, meron niyang mga sariling santo, may mga patron yan. Oh, Sister Erlinda, calling Sister Doña Christy Gatus, yan, mga taga Rice Granary yan. May mga Diyos ng ani. Yung mga iba, sabi ko kasi, mga San Juan, yung mga pagpanahon ng San Juan, yung nagbabasa ng mga tubig. Oh, kaya si San Juan, malapit sa dagat. Kaya pagka panahon ng San Juan, babasahin kanila ng tubig. Yon. Si Astoret naman, mga kapatid, siya naman ang goddess of fertility. Yung mga hindi nagkakaanak, parang punta ka ng Venice, parang pumunta kami Sister May doon sa Italy, parang yung si Romeo and Juliet. Yung mga tao pag humawak doon sa bubis ni Juliet, naku, magkakaanak daw. Diyos ko, tita, 75 years old na kayo, nangangarap pa kayong mga anak? Kahit maglambiting kayo dyan sa... Hindi ka na magkakaanak. At ang pag-anak, tita, hindi nagagaling kay Juliet. Diyos din ang nagbibigay ng bata. 75 years old, aasa ka pa? Unang-una, sabi ko, tita, may boyfriend po ba kayo? Wala. O, huwag kang umasa. Wala ka naman palang boyfriend. Pangalawa, ano yan? Kaya, di ba? Mga kapatid, sa Roma, alam ni Pastor Saldi, doon sa lugar sa Italy, sa Roma, sa Italy, punta kami dyan, ang layo, mga tao talagang pumipila, makahawak lang para mga anak. Kaya nung itong si Astoret na ito, attractive siya kasi siya daw ay Diyos ng pag-ibig. Siya daw ay Diyos ng mga nanganganak. Pero hindi Sister Cecil Diyos din ang nagbibigay ng punla. Diyos din ang nagbibigay ng paraan paano ka magkakaanak. Amen? So, sinasamba nila yan si Baal at saka si Astoret. Now, mga kapatid, and then, sabi ni Brother Samuel, gather all Israel to Mizpah, and I will pray to the Lord for you.
Bakit Mizpah? What is the relevance of Mizpah? Pag binasa mo ang Genesis 31:49, this is the place where Jacob and Laban separated. Yung mapapansin mo, Sister Arlene, laging may specific places and time ang Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon Mount Zion, kaya tinawag ng Panginoon sa Mount, kaya may mga places na ito sa lugar na ito tatawagin itong ganito. Itong lugar na ito tatawagin itong Mara kasi naging mapait ito. Noong unang panahon kasi, yung pangalan ng lugar nakabase sa experience. 'Di ba? Nagpunta ang mga Israel, meron silang dinaan ng wilderness, tapos gusto nila uminom ng tubig. Tapos biglang lasa nila ng tubig, mapait. Mara, mapait. Kaya nung sa Naomi, babalik na ng Bethlehem, tinatawag si Naomi, Naomi, bumalik ka na pala. Sabi ni Naomi, huwag niyo akong tawaging Naomi. Ang ipangalan niyo sa akin, Mara, mapait ang buhay ko. Mizpah, mga kapatid, was the place of separation between Laban, and Jacob. A place of separation. A place of separation between the Israelites and their foreign gods. Kaya sabi ni Prophet Samuel, doon tayo mag-meet sa place na iyon. Isip mga kapatid, mahalaga yung places. Kaya ako ngayon mga kapatid, lagi ngayon ako kumukuha ng mga selfie sa mga lugar na pinupuntahan ko. Kakain ako ngayon. Ginagawa ko na yung Brother Johnny ngayon. Ginagaya ko na rin yung mga nasa Facebook na yan. Bagamat hindi ko nilalagay sa akin mga Facebook, pinapadala ko sa aking sarili, sa aking mga friends, sa family ko. Bakit? Kasi, malay mo, yan pala yung memorable place. Diba? Natatandaan mo, Sister Elaine? Kaya kita minute sa Westfield. Doon tayo nagsimula. Westfield. Bakit Westfield? Malayo. No, Westfield. Ang Amerika, pag maglo-launch sila ng mga spaceship, lagi silang, para mga movie, mapapansin mong movie, meron silang premiere night, meron silang date of launch. Hindi sila basta, tapos na ang acting, tapos na ang pelikula, pero hindi pa nilo-launch, hindi agad ipinapakita. Bakit? They have time. You see, Sister Alice, time is important in everything. Because na-perfect na yan eh. Na-perfect na ng mga scientists, ng mga experts, ang law of time. Pag nag-launch sila ng rocket, Sister Alice, they have millisecond before the rocket launches to the moon. By the millisecond yung dududududud na second, dapat mag-launch ang rocket. Otherwise, pag na-late siya ng between 1 minute or few seconds or lampas ng konti, hindi na mag-work yung plans. Napansin niyo mga kapatid, pag kayo ay, sample bibili kayo ng mga takip, mapapansin mo yung takip, dapat eksaktong-eksakto siya. Nakakita na ba kayo, Sister Ali, nung bumili ka ng hot coffee, tapos tinatakip mo yung takip, talagang hindi kasya. Minsan natatapon yung kape dahil yung takip hindi tama. Ganon din sa timing. Mahalaga yung precision. Mahalaga, minsan, ang Panginoon ituturo sa'yo, dito kita, tatandaan mo, dito sa place na to. Sinabi ko to sa'yo. Sa Mount Horeb, sa Mount of Golgotha, may mga places ang Panginoon na importante sa Kanya yon. Kaya mapapansin mo nung panahon, Sister Cecil, yung mga biblical giants, or yung tinatawag natin giants of faith, in every places they go, minsan nagtatayo sila ng altar, ng dambana ng Panginoon. Sabi ni Noah, sa lugar na to, tatawagin ko itong ganito. Bakit? Kasi dito ko nakita si ganito. Itong lugar na to, tatawagin ko itong Jehovah Jireh. Tatawagin ko ang Panginoon Jehovah Jireh. Sa lugar na to, nagbigay ang Panginoon, nagsupply ang Panginoon ng ganitong tupa, ng ganitong hayop. Papatayin ko na sana si Jacob, pero nagdala ang Panginoon, nagsupply siya ng hayop. Tinawag niya Jehovah Jireh. Kaya tayo ngayon, sa mga Kristiyano ngayon, meron tayong Philippians 4:19. But my God shall supply all my needs. Kaya tawag natin sa Panginoon, Jehovah Jireh. But that Jehovah Jireh, Sister Cecil, began from the place where Jacob was going to kill his own son Isaac.
And then nag-provide ng Panginoon. That place, tinawag niya ang Panginoon, Jehovah Jireh. This place, Mizpah, was an important place. It was a gathering place for a repentant Israel. This was a place to remember for separation. Kasi alam natin, attached pa sila eh. Attached ang mga Israelite dun sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Mahirap din ang ma-attach ka sa mga Diyos-Diyosan ha. Parang ano yan, para yung bisyo. Tayo mga hindi naninigarilyo, ang dali natin sabihin na, tanggalin mo na yan. Pero sa mga taong addict, ang hirap niyan. Sa totoo lang, magtapatan tayo. Mahirap yan. Yung mga taong may Diyos-Diyosan, ano sinabi ko kay Sister Elaine, itong rebulto mo ito, tapon mo to. Hindi ko alam kung nahirapan si Sister Elaine, pero mahirap yun. Sa akin, madali kasi hindi ako nakaranas. Kaya mga kapatid, minsan, you have to use your common sense. Hindi porke madali sa'yo, madali sa iba. Kaya minsan, di ba? Anong nagusto mo sa lalaking yan? Saan mo nakuha? Saan mo napulot yan? Diyos ko, ang pangit-pangit. Diyos ko, gantong-ganto. Bakit yan? Saan mo napulot yan? Iwanan mo yan. Naku, hindi maiwan-iwanan. Napamahal na. Amen ba mga kapatid? Kasi hindi madali sa kanila. Kaya dapat binibigyan mo sila ng pagkakataon. Ang tawag doon mga kapatid, pangunawa. So, itong mga Israelites na to, masyado napamahal sa kanila mga Diyos-Diyosan. Kasi maaaring taon na ang binilang eh. Kahit naman sa Pilipinas ganun naka-saturated ang Pilipinas and the rest of the world. Ganun naka-saturated ang mundo sa mga online preachings. Pero bakit marami pa rin tao ang nananatili sa maling paniniwala sa pagkakaroon ng mga Diyos-Diyosan? Kasi napamahal na sila eh. Attached to something. Kaya yung pag-separate sa isang paniniwala, whether tama man yan o mali, hindi madaling gawin. Pero sinabi ni Prophet Samuel, kitain niyo ako sa lugar ng Mizpah. Because a Mizpah is a place of repentance, yung pagsisisi at paghiwalay. Amen mga kapatid, nakukuha niyo? And then sabi ni Prophet Samuel, I will pray to the Lord for you. Tinatawag niya ang mga Israelita na magsisi. At sabi ni Prophet Samuel, ipananalangin ko kayo. You see mga kapatid, alam ni Prophet Samuel that for God to finish and complete the work in the life of Israel, someone must pray for them. Kaya mahalaga ang panalangin mga kapatid. Napakahalaga niya. Napakahalaga niya. Naalala niyo si Pedro, di ba? Lagi ko itong kinukwento sa inyo at gasgas na nga ito. Pero sa mga hindi nakakarinig at mga bagong nakakarinig, sasabihin ko ito ulit. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, buti na lang hindi ako gaya ni Judas, no? Eller? Pedro kaya to, no? Saint Peter o Basilica. Di ba? Nagmamalaki si Pedro. Buti na lang daw hindi siya si Judas. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, tumigil ka. Actually, Satan was knocking at the door, asking for you. Mismo si Satanas hinihingi si Pedro eh. Pero sabi ng Panginoon Jesus kay Pedro, Jesus talking. Sabi ng Panginoon Jesus kay Pedro, but I prayed for you. There were no disciples, no Matthew, no Mark, no Luke and John who said Jesus prayed for Judas. But Jesus said, I prayed for you. Hindi niya sinabing, and also to Judas. Siguro kung nag-pray si Jesus kay Judas, siguro. Mahalaga ang prayer. Pastor was saying a while ago, in our Bible study in Manila, I haven't heard the totality of the testimony. But it seems to me that there was a brethren na hindi nakaka-toilet ng 4 na araw. Kaya mga kapatid, yung pagto-toilet yung araw-araw, malaking patotoo na yan, Sister Charmy ha. Yung araw-araw nakakapag-plus ka ng toilet, ay naku mga kapatid. Dapat Sister Arlene hindi naghihintay ng
Mga kapatid, sino magpapatotoo? Wala na. Naku mga kapatid, yung pagto-toilet, malaking patotoo yan. Aba, may mga kapatiran, Sister Char, may 4 na araw. Hindi ka nakaka-toilet, 5 araw, hindi ka nakaka-toilet. Ang hirap nun. Aba mga kapatid, alam mo, ipinanalangin. Alam mo na may panalangin, Sister Arlene, sabi niya, Pastora, salamat sa Panginoon. Nakakadalawang toilet na ako. Pero may ang patotoo niya. Hallelujah! Pero may ang patotoo niya, pagto-toilet lang. Kaya mga kapatid, wala pa ako narinig niya nagpatotoo. Sa UK, wala pa ako narinig na, maraming salamat sa Panginoon sapagkat ako'y nakaka-toilet. Bakit? Kasi Diyos din ang nagbibigay ng paraan para makapag-toilet tayo. And then mga kapatid, mahalaga ang prayer. Ipinag-pray sila ni Samuel. So they gathered together at Mizpah. At talaga namang ipinakita nila na talagang sila nagsisi at talagang iwinaksin nila ang mga Diyos-Diyosan, putting away the bad and pursuing the good. Kailangan may proof. Hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos eh. Ang tao, Pastor, nagsisi na ako. Sa akin okay. Pero Sister Cecil, sa Panginoon, hindi ka pwede magtago. Yun ang problema natin eh. Na maraming Kristiyano nagkukunwari. Ang sabi pa ni Samuel, drew water and pour it out before the Lord. Kumuha kayo ng tubig. Kaya mahalaga mga kapatid, yung ceremonial pouring of water. Kasi ang tubig mga kapatid ay pagkuha ng tubig tapos itapon. Napansin mo noong si Haring David ay uhaw na uhaw. Sabi niya, I hope sana may tubig ako. Tapos nag-uunahan sila yung mga sundalo ni King David, Sister Arlene, nag-uunahang makapagdala sa kanya ng tubig. Pagkakuha niya ng tubig, Sister Arlene, he poured it out on the ground. Ano ang moral implication? Ano yung spiritual implication of that? It means an expression of emptiness and need. An expression of emptiness and need. You need God. And you need to be empty. Why there is an emptiness, Sister Cecil? When you are full, when someone is already residing in your heart, Jesus cannot come in. Kasi may nakaupo pa siya dyan eh. Maaaring nakaupo dyan yung pride, nakaupo dyan ng ibang bagay. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan empty. Yun ang expression nun. Yun ang implication nung sabi niya, kumuha kayo ng tubig, itapon mo yan before the Lord. Lahat ng ginagawa, yung baptism, for example. Baptism is also an expression of newness. Yung pagiging bago. Hindi, maliligo lang naman sa dagat. Yung iba kasi ganun eh. Yung parang nagpunta ka na Stonehenge, Sister Arlene, Stonehenge is considered to be one of the wonders, the 7 wonders of the world. Tapos may mga Pilipino nagpunta sa Stonehenge, wala naman palang kwenta yung Stonehenge na yun. Bakit ba naman nagbayad pa ako ng 40 pound? My God! Pinagpatong-patong na ba to? Alam mo itong mga Pilipinong ito, walang paggalang sa ating mga kasaysayan. Pupuntahan daw dun sa pinagpatong-patong na bato. Hindi nila alam kung paano at bakit pinagpatong-patong yung bato. May mga halaga ang bagay. You see, tama ito, Sister Maribik eh. Kaya minsan mahirap magturo sa mga taong walang dunong. Walang karunungan, walang pakundangan. Kaya sabi ng Panginoon, do not give the pearls to the pig. Di ba? Sabi ng Panginoon, huwag mo ibigay ang perla sa mga baboy, sa mga aso. Bakit? Lalapain ka nila. Yung perlas ay mga aral, ng gintong aral na galing sa Diyos. At pag yan ay inihain mo sa mga taong walang pakialam, walang gustong malaman, matigas ang ulo, hindi nila naunawaan. Kaya lahat ng mga pastoral, lahat ng mga ceremonial task na ginagawa natin, lahat yan ay galing sa Biblia. Anointing of oil. Bakit tayo nag-anoint ng oil? Kasi for us to remember, the anointing of oil
is a symbol of the Holy Spirit. Bakit tayo uminom ng grape juice? Kasi inaalala natin yung pagkamatay ni Jesus. Yun yung ceremonial implication noon, mga kapatid. Amen? So, yun ang kahalagahan noon. So, kailangan din, ang implication din noon, mga kapatid noon, yung pouring out of their hearts like water. Talagang ibinuhos mo ang buong puso mo dyan sa paglilingkod sa Diyos. And they fasted that day. Sila'y nag-ayuno. Mahalaga rin ang pag-aayuno, yung pagka-fasting. Sa akin kasi normal na yung fasting, Sister Alice. I always do fast every day. Pero sa inyo mga kapatid na hindi pa nakakapag-fasting, pwede rin tayo mag-fasting, Sister Maribit, fasting ng Facebook, fasting ng Twitter, fasting ng kanin, volcanic rice. Yan, mahalaga din pag-fasting yan, Sister Arlene. Yung hindi pagkain ng kanin. Anything na mahalaga sa'yo. Chocolate. Minsan may mga nagpa-fasting ng chocolate. Pagano, hindi ako kakain ng chocolate for the whole day. Kasi may chocolate. Pag-fasting yun. Pwede fasting yun. Meron tayong mga tinatawag na Daniel fast. Yung may mga tao hindi kumakain ng karne. Hindi sila kakain ng karne o hindi sila ganito kakain ng ganitong klase ng mga product o ng ganitong mga klase ng pagkain. Importante kasi ang fasting. Bakit, Sister Cecil? One time, nagpapalayas ang mga disciple ni Jesus Christ. Nagpapalayas ng mga demonyo. Sabi na, bumalik ang mga disciple ni Jesus sa kanya. Lord, bakit yung isang demonyo doon, di namin mapalayas? Samantalang dagi na namin ginagawa ito, nagpapalayas kami ng demonyo, napapalayas namin. Sister Alice, sabi na, bakit yung isang yon hindi namin napalayas yung demonyo na yon? Ano sabi ni Jesus? Yang mga yan, nangyayari yan sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Dapat may combination yan. May structure. Kaya itong si Samuel, mga kapatid, itong itinuturing ni Samuel, golden lesson to. Kaya mahalaga ang fasting. Kasi sa pagka-fasting, Sister Arlene, bakit mahalaga ang fasting? Sa pagka-fasting, gutom ka eh. Whenever I go to court, I never eat. Ano yan? Secret code yan ng mga lawyers. We never eat. Gusto namin, pagpunta namin, Sister Cecil, talagang empty ka. Kasi pag busog ka, ang tendency niyan, antokin ka niyan, Sister Mercy. In front of the judge pa, kasi minsan ang judge nakakaantok. Lahat ng mga nagbabar exam, lagi yung gutom. Bakit? Kasi pag gutom ka, mataas ang level of alertness. Yung dugo mo, mataas. Alert, assertive. Ganon din ang nagpa-fasting. Pag fasting ka, nagbabasa ka ng Bible, alert ka lagi, sensitive ka sa mga voice, sensitive ka sa sinasabi ng Panginoon. They fasted and they said, "We have sinned against the Lord." So mahalaga yung confession. Mahalaga yung acceptance of guilt. Kaya ang bata, pag pinalo mo, o bakit kita pinalo? Wag mo lang paluin yan, Sister Judith. Sister Judith, nandiyan ka ba? Sister Judith, na nakikita ko umulang kapatid. Yan. Baka kasi kapatid, yung mata mo natutulog na, tapos nakikita namin uulang. Sister Judith, hi. Namimiss ka na namin. Hindi ka namin nakikita sa church. Now, yung sinasabi rito mga kapatid is, mahalaga yung confession. Kaya pag pinalo mo ang bata, napalo mo siya, huwag mo lang paluin ng palo, tapos wala na. Itanong mo sa bata, after mapalo mo siya, "O anak ha, papaluin kita. Pag napalo kita, maghihintay ako ng mga one day." "O bakit ka pinalo ng mami kahapon?" "Kasi po, matigas po ulo ko." Bakit tinatanong yung Sister Arlene? Bakit mahalaga yung questioning? Mahalaga yung question because it reinforces to the minds and the heart of the child, hindi ko na uulitin uli yung ginawa ko. Kaya kay Jewel, tsaka kay Chelsea, di ba English yan, hindi sila nagtatagalog. Sasabihin lang ni Sister May, "Sino ang gustong mapalo?" Walang gustong mapalo. Bakit? Kaya lumalaki silang may galang. Lalaki silang natandaan nila yung pagpalo. Ganon din yung confession, Sister Arlene. Mahalaga yung confession because it accepts the guilt. Mahalaga yung acceptance.
Kaya di ba, masabi ng Panginoon, sino sa inyo nagkakasala, mahalaga ay mag-confess. Kaya di ba, nauso noon, yung mga bata, mga nasa ibang relihiyon, pupunta sila sa kumbento, Father, anong problema? Father, nagnakaw po ako ng 2 santol. Nasaan ang 2 santol? Kuhanin mo ang isa, sa akin ang isa. Nalala mo yung kwentong yan? Kaya tinuro sa atin mga kapatid, ang pangungumpisal. Pero ngayon, bagamat mahalaga rin talaga ang pangungumpisal at tinuturo din yung pagkukumpisal sa ating mga kapatid kung talaga nagkasala ka. Pero, mas importante na sabihin mo sa Panginoon yung pagkakasala mo. Hindi sapat na parang itatago mo, hindi mo nasasabihin. Parang wala lang, parang gano'n na lang, parang baliwala na lang, hindi. Mahalaga sa Lord yung may acceptance. Panginoon, nagkasala ako sa iyo. Panginoon, pasensya na po. Medyo nakapagsalita po ako ng hindi maganda. Mahalaga yun. And it takes maturity. It takes a matured person to accept guilt. Hindi naman nakakababa ng pagkatao yung pagsasorry. Hindi masama yun. Nagkakamali tayo. At makikita mo pa nga ang level ng understanding, ng maturity ng tao, pag yung tinatanggap niya na mali siya. Hindi yung, pastor, alam mo, naghiwalay kami ng asawa ko. Palagi na lang siya ang may mali. Siya lagi ang may mali. Naku, kokonti yung kasabi ng pastor, alam mo, naghiwalay kami ng asawa, nag-aaway kami ng asawa ko. Alam mo bakit, pastor? Kasi po, ako, mahirap naman talaga ako pakisamahan. Ako naman talaga, masyado akong ganito, masyado akong naging ng naging. Mahalaga sa isang tao ang tumatanggap ng pagkakamali. And then mga kapatid, in verse 7, I'm aware of the time, Samuel leads the nation to victory. You see? It takes one man to lead the nation to succeed. When the Philistines heard that the children of Israel had gathered together at Mizpah, the lords of the Philistines went up against Israel. And when the children of Israel heard of it, they were afraid of the Philistines. Narinig na ng mga Philistines na humihingi ng tawad itong mga Israelita sa Diyos. At sinugod na ng mga Pilisteo, mga Israelita, natakot ng mga Israelita. But Samuel prays for the nation. Sabi ni Samuel, do not cease to cry out to the Lord, our God, for us, that He may save us from the hand of the Philistines. You see mga kapatid, the prayer, Sister Arlene, is quite fascinating. It's a profound prayer. Samuel was not a military man. He was a judge, but actually he was a judge spiritually, not as a military leader. And look at the prayer, Sister Cecil. He said that God may save us from the hand of the Philistines. Samuel did that pray, Lord, strengthen our military power. Lord, give us the prowess to conquer the Philistines. No, the prayer was to save. Yung prayer, kaya mahalaga rin yung tamang prayer eh. Kaya nga sa mga taga-Batangas, sa mga taga-Tagaytay, mga nasa buga ng bulkan, Mayon Volcano o kaya yung Taal Volcano, ang prayer dapat hindi, Lord, wag mong pasabugin ang bulkan. Kasi ang bulkan sasabog. Kaya tinawag na bulkan. Kung hindi pala sasabog yan, hindi wag na lang tawagin bulkan, sana Taal Mountain na lang. Volcano yan eh. Sasabog talaga yan. Yan ang tendency. Nakukuha niyo mga kapatid? Parang sinabi mo na, Panginoon, pag tumunod ako dito ha, sa building na ito, dapat hindi ako mahulog. Sister Judith, kahit ano pang pinakabanal-banal mo at tumulong ka sa 10th floor, mahuhulog ka. Kasi tapos na ang law of gravity. The law of gravity has been perfected by God already. Ang prayer dapat natin mga kapatid is kahit mayroong COVID, kahit mayroong Taal volcanic eruption, Sister Arlene, hindi volcanic rise ha, volcanic eruption.
Amen? Iba ang kasi mga kapatid sa mga hindi nakakalam ng volcanic rice, yan po ay naging katawagan namin sa London. Pag si Sister Arlene po noon ay lumalabas kami ni Sister Arlene, ang kanya pong kanin ay talagang parang pagkakataas-taas. Ang ulam ay kakapiranggo, 3 piraso yatang karne. Pero ang kanyang kanin ay talagang halos, talagang korting bundok. Kaya tinawag na volcanic rice. Amen mga kapatid. Mahalaga ang panalangin na tama. How many prayers ang ipinapanalangin ng mga tao or idinadasal ng mga tao na hindi natutugon ng Diyos dahil mali ang panalangin? Mali. Lord, huwag pasabugin ng bulkan. Nasabog ang bulkan kasi pag nagsama pala yung magma at saka yung intensity sa baba, may mga combination pala yan kaya pumuputo, kaya umuusok. Amen. Parang nagpapainit ka ng takuri. Yung takuri, di ba, Sister Arlene? Uusok yan kasi nilagyan mo ng apoy sa baba. Pag nagsama ang init at ang tubig, ang tendency mag-evaporate yung smoke o yung mist na tinatawag. May combination sa baba yung bulkan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon, sana wag sumabog ang bulkan. Nagsasama yung combination. Nabuo na yung laws of physics. Kaya kapag nagtapon ka ng isang pako sa dagat, Sister Alice, lulubog yung pako. Kasi yung laws of buoyancy, perfected na yun ng science. Huwag mo ipanalangin na, Lord, sana pag nagtapon ako ng pako, sana lumutang yung pako. Hindi lulutang. Kasi lulubog talaga yung pako kasi nga, laws of buoyancy has been perfected by physics. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya maraming Kristiyano nag-fail. Because they don't understand the meaning of faith and foolishness. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya kailangan ng tao, ang Kristiyano, marunong. Amen ba? Kaya sabi rito, huwag kayong tumigil sa pag-iyak sa Panginoon. Ang panalangin niya, Panginoon, iligtas mo kami. Ganun ang prayer dapat natin. Panginoon, iligtas mo kami sa COVID. Pwede mo, kapag minanalangin, Panginoon, sana mawala ang COVID. Nandiyan na nga ang COVID. Iba't iba na nga ang variant. Alpha variant, Beta variant, Charlie variant, Delta variant. Ang dami ng variant. Kaya yung nakita kong isang Nigerian pastor, sabi niya pupunta sa China, sa Wuhan, China, para daw labanan ang virus. Hindi mo nga nakikita ang virus, kapatid. Paano mo lalabanan ng isang bagay na hindi mo nakikita? At ang sabi ng Bible, mga kapatid, ang pakikipaglaban ng isang Kristiyano, hindi not flesh and blood. Hindi sa ating sariling lakas at tapang. Ang laban ng isang Kristiyano, mga kapatid, panalangin spiritual. Because lahat na nangyayari, mga kapatid, sa baba, nangyayari muna yan sa taas. When it happens to the spiritual world, it will manifest in the natural world. Bago ka nagtagumpay, bago ka nagkabisa, Sister Arlene, sa UK, nangyari na yan sa taas. Nagkaroon na ng inkwentro ang mga alagad ng Diyos sa alagad ni Satanas. Nanalo ka na sa taas. Kaya yung nangyayari sa baba, it's only the second manifestation. Kumbaga, second outcome na lang, consequences na lang yan na nangyari sa itaas. Nakukuha niyo mga kapatid. So yun ang sinasabi natin dito. When the children heard of it, they were afraid of the Philistines. Natakot sila. Huwag kayong tumigil sa pananalangin, sabi ni Prophet Samuel. Ang sabi ng mga Israelites, let's get the Ark of the Covenant and take it into the battle with us. Then we cannot lose. Akala nila, Sister Judy, pagdala nila yung Ark of Covenant, yung sinasabi ko sa inyo, yung krus, akala nila pag lagi kami dalang krus, natatakot ang mga kapre at ang mga aswang at ang mga bulalakaw at ang mga vampira. Amen ba? Naalala mo yung kwento, Sister Arlene, na yung isang Christian na tumatakbo siya, nasa gubat siya, tapos hinahabol siya ng leon. Tapos habang tumatakbo yung Christian, yung missionary, sabi niya, Panginoon, sana maging Christian itong leon na to. Nung maabutan na sana ng leon, tumigil ang leon. Naging Christian nga siya, naging born again ang kwento. Naku, ganda ng kwento to. Sabi nung leon, sabi ng missionary, ay,
Panginoon, mukhang naborn na gina itong itong leon Sister Elaine. Nung tumigil ang leon, gumanyan ang leon, tumigil siya, at siya ay itinikom niya ang kanyang palad. Sabi niya, Lord, thank you for making me as a Christian, but Lord, bless this food as I'm about to receive. Di pa tayo Kristiyano. Amen ba mga kapatid? Akala kasi ng mga tao, basta may dalang krus, akala nila basta dala nila yung Ark of Covenant, akala nila magtatagumpay sila. Pero maling pananaw yun Nakatingin na sila sa Ark of Covenant. They do not look to the God of the Ark. Nakukuha mga difference mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, lagi nakatingin sa Kanya. Hindi ka lagi nakatingin hindi ka lagi nakatingin sa gamit. Hindi ka nakatingin doon sa gift. Look at the giver. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya ang ginawa ni Prophet Samuel, mga kapatid, kumuha siya noong isang tupa at inihandog sa Diyos. Ganun nila ang ginawa, yung suckling lamb. Isang batang tupa. The Lord fights for Israel. Nakipaglaban ng Panginoon. Doon sa tupang inihandog ni Prophet Samuel, Diyos ang nakikipaglaban. Akala mo ba lagi, pag yung nakikipaglaban ka, hindi naman lagi ikaw nakikipaglaban dyan Kaya sabi sa Bible, Sister Cecil, the battle is the Lord's, but the victory is yours. Kaya naman rin ng mga Palisteo na Diyos na nakikipaglaban, sila na ngayon ang natakot. Wala na silang laban. Diyos na lumalaban Ano pa ang gagawin mo? Kaya kita mo, Sister Arlene, ang association palagi ng Christian, associated tayo sa mga tupa, sa mga sheep. Kasi ang tupa, wala siyang alam. Ang tupa maamo. Ang tupa hindi nangangagat. Ang tupa walang alam, basta sunod lang siya ng sunod sa shepherd. 'Di ba sabi, Jesus is our good shepherd. Ano ang kahalagahan nun? Kasi tayo mga kapatid, kailangan lagi tayong reliant, dependent, trusting sa ating shepherd. Kasi yung shepherd, alam niya kung saan tayo pupunta. Sabi ng Bible, the good shepherd leads his sheep to the green grass, to the waters. Dinadala tayo ng pastol, mabuting pastol sa magandang higaan, sa magandang kainan ng mga damo, sa magandang batis ng tubig. Reliant lang tayo doon. Hindi dapat tayo makipaglaban. Amen ba? May nang api sa'yo, Sister Judith. Huwag mo nang hanapin sa Mindanao at sa Visayas, mga Abu Sayyaf. Hayaan mo na. Diyos ang makikipaglaban sa'yo, Panginoon. Pag may nanira siya, Judith, ganito ka. God bless you. Habang binibless mo ang kaaway mo, Sister Judith, Diyos ang maghihiganti. Alam, Panginoon na nangyayari sa buhay natin. Akala mo ba, lingid sa Diyos yan? Hindi. Alam ng Diyos lahat yan. At sa takdang panahon, sabi nga ng Biblia, Sister Alice, let God arise and may His enemies be scattered. Pag bumangon ang Diyos, talo na ang kalaban. Amen? Kaya yung pelikula mo, Sister Arlene, ang magiging pelikula mo, ang magiging motto mo ngayon sa Facebook, nasa akin ang huling halakhak. Bakit? Ibinigay ng Panginoon sa iyo yung huling halakhak na dating lumuluha ka, papalitan ng Diyos ng pagtawa at pagngiti. Amen? Mga kapatid. And then, tinapos ni Brother Samuel, nagkaroon ng tagumpay si Samuel sa pagja-judge sa mga Israelita. You see, Sister Alice, look at this. The hand of the Lord was against the Philistines. Look at this, Sister Judith. All the days of Samuel. Hindi sinabing all the days after Samuel, but the hands of God, of the Lord, was against the Philistines all the days of Samuel's life. So makikita natin as we go along, after Samuel, maaaring ilan sa mga sumunod na mga hukom o mga hari, which we know is going to be King Saul. Kasi after that, nagdemanda ang Israel Gusto namin ng hari. Ayaw namin ng mga judges lang. Gusto namin talaga hari ang tawag. Mas gusto talaga ng taong ganun. Yung hari, king ang tawag. Ayaw nila ng judge. Kaya,
Maaaring ganito ang sinabi. Samuel was, and there was peace between Israel and the Amorites. Yung siya tagumpay mga kapatid, ay hindi lang sa yung magaling kang tumalo ng kalaban. Alam mo magandang tagumpay din, Sister Judith, na lahat ng kalaban mo naging kaibigan mo. Yung kaaway mo, tas maging kaibigan mo, malaking tagumpay yun. Yung dati mong naninira sa'yo, ginawan mo ng kabutihan, at dahil sa pagiging mabuti mo, nakakilala sa Diyos. Totoo, ang pananampalataya ng taong yan. Alam mo, dami kong paninira dyan sa tao na yan, pero my God, ni isang salita, hindi ako nakarinig dyan sa tao na yan. Na pwede siyang magalit sa akin, pwede siyang gumawa ng masama at labanan niya ako, pero naging mabuti ang taong yan. Alam mo ba na kayang gamitin ng Diyos ang mga kalaban mo, mga kaaway mo, para magtagumpay ka lalo? Amen mga kapatid? Mga kapatid, okay lang ba 2 oras pa? 8. Welcome London congregation. Brother Ega, hindi ka na lang nakilala mga kapatid. Kala ko kapatid, ikaw ay gumandang lalaki lalo. Magandang gabi, Brother Egay. Magandang gabi sa iyo dyan. Kung nasaan ka mang bansa, hindi ko alam kung nasa London ka kapatid o parang nasa ibang bansa ka. Pero wherever you are, mga kapatid, kayo ay welcome mag-join dito. Na mga kapatid, isang chapter na lang, magpapatuloy tayo. Ito na, sinasabi ko, Sister Arlene. Israel demanded a king. Yan. Matanda na si Samuel. At ginawa niyang mga judges din ang kanyang mga anak. At sabi rito, Samuel was one of the godliest men in the entire Bible. Pero nagkamali si Samuel dito. Yung kanyang mga anak did not walk in his ways. Kaya I think narinig ko sa patutuon ni kapatid na Mercy na ang kanyang pananampalataya hindi na replika ng lahat ng kanyang mga anak. Pero Sister Mercy, hindi pa tapos ang ginagawa ng Panginoon sa iyong pamilya. May ginagawa pa ang Diyos. Wag mong maaaring hindi pa. Pero alam mo, pag umasa ka sa Panginoon, Sister Mercy, nagpatuloy, Panginoon. Umaasa ako na hindi pa tapos ang ginagawa mo sa kanilang buhay. At naniniwala ako na may gagawin ka, makakakilala din sila, kagaya ng pagkikilala ko sa iyo. Amen mga kapatid. Ganon din Sister Arlene. Sister Arlene, yung iyong mga anak, hindi pa tapos. Hindi pa tapos, mga kapatid. Maaari may ginagawa ang Diyos behind the scene. At hindi niya sinasabi sa iyo. Amen ba? Kaya si Bisa, pag nagkakasal yan, ang sasabihin niya sa kanyang mga kinakasal, isa sa mga salita, Maribig, na hindi mo sasabihin sa asawa mo, isang bagay, isang salita, yung hindi ka na magbabago. Yung pag sinabi, hindi na magbabago, naku, wag. Hindi mo hawak ang buhay. Hindi mo hawak ang takbo ng panahon. One touch of God's favor. One touch of God's hands. One touch of God can change the lifetime. Kayang baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay kung gugustuhin niya. Kaya wala tayong karapatang mag-judge, mumusga. Itong anak ni Samuel, hindi naging maganda, hindi naging maayos ang paglakad. That's why he was wrong to appoint his sons as judges over Israel. Nagkaroon ng nepotism. Nagkaroon ng bribery. Kasi ginawa niyang leader ang kanyang mga anak. Kahit hindi naman deserving. Mayroon kasi yun eh. Parang pagkukuha ka ng empleyado mo, tapos hindi naman marunong. Nung isang araw, nagpapagawa ako ng kisame. Sabi ko, eto, gusto ko ng kisame. Ito ang aking gusto. Pinadala ko yung aking picture si Alice. Alam mo yung brother Johnny na, di ba ito kisame? Tapos ito wall. Gusto ko may kubing. May kubing yung merong, yan. Ipinadala ko sa Maribig. Ganito ang gusto ko. Nako, may gumawa. Sabi niya, sir, ito na po, may gumawa na po. Pakita mo muna sa akin bago may patuloy lahat. Pinakita sa akin, nako. Pagkita ko pa lang sa picture, pangit ang design. Sabi ko, binulugan ko. Tingnan mo to. Binibilugan ko. Ito, palpak. No, hindi ka pwede.
Available. Willing. Pero hindi expert. Hindi deserving. Sa mga trabaho natin. Demand ka ng demand ng 15 pounds per hour. Ay my God, si Sister Erlinda, mga kapatid, nagtatumbling kumakain ng apoy, dumudulay sa alambre yan. Bago makuha ang 15 pounds. Kung ano-anong pag talaga nagsasayo ng lahat na ng ginawa niya mga kapatid, makuha lang yung lahat ng sweldong malalaki. Si Sister Elaine, kung ano-ano, nagdadrive yan ng malayo para lang kumita ng 12, 13 pounds. You have to deserve before you desire. Deserving before you desire. You have to deserve the amount you're going to be paid for you to desire that work that you're going to do. Samuel nagkamali doon. Sa tapat na yon. Pero nakakatuwa, Sister Cecil, who was the writer here? Samuel, wasn't he? Hindi niya tinago. Yun ang maganda sa Diyos. Yun ang maganda sa mga taong tapat sa Diyos. Bagamat hindi magandang kwento, hindi nila tinatago. Amen? Pwede niya itago yan eh. Di ba, Sister Alice? Sister Arlene? Pwede itago ni Brother Samuel na, huwag na natin sabihin yung mga anak ko kasi pa nakakahiya. Sister Judith, nandiyan ka ba? Hindi. Hindi tinago ni Brother Samuel. Sinabi niya, nagkamali siya. At sila ay nireject ng Israel. Kaya sabi ng mga leaders, now make us a king to judge us like all the nations. Mahirap talaga mga kapatid. Kaya hindi porke mayaman ang magulang, mayaman din ang anak. Noong unang panahon, sino naliligaw sa'yo? Yung anak ko ni ganito. Naku, saksakan ang hirap yan. Mga apo, mga impo, mga anak ko, magkadyan, ko, Diyos ko, mga hampas lupa, mga purita yan, nakatira yan sa gilid ng alabang. Kung maghanap ka ng mga mapapangasama sa mga taga-alabang, hindi sa gilid ng alabang. Akala ng mga matatanda nung una, at akala natin, pag mayaman ang magulang, lagi mayaman ang anak. Hindi naman ganun palagi. Hindi palagi namamana. Bagamat aasa ka na sana mamana nila yon, pero kukonti ang nakaka-replicate, ang nakakapagpatuloy ng ginawa ng magulang. Marami tayong patotoong ganyan. Iilan sa ating mga conglomerates ang mga nagtagumpay. Ayala, yan. Napagtagumpayan nila yung mga Subel de Ayala, Enrico Ayala, yan. Henry C. napagpatuloy yan. Henry C. Sr., Henry C. Jr. Because Sister Arlene, Sister Mercy, tama ang sabi, a success is a failure. You see? Success, dati. Pero hindi palaging success. Ang success kahapon doesn't guarantee success today. Every day, you have to fight for you to succeed. Mga kapatid, konti na lang, Brother Jay. Papatuloy ako mga kapatid. Hindi na ipagpatuloy ng mga anak ni Samuel. Kaya mahalaga ang inculcation. Mahalaga yung injection eh. Mahalaga palagi, Sister Judith, yung pag-i-inject ng mga mabubuting mga salita sa mga anak. Laging turok ng turok. Kumbaga, inject ng ganito mabubuting bagay sa mga anak ko. Sa mga anak mo. Kumakain kayo, anak, alam mo, ganito. Yung kahit bulong-bulong ka sa mga anak mo, anak, ganito ha. Anak, ganito yung kalaro mo na yan. Anak, ganito ang ginagawa niya. Huwag mong gagayahin yun. Natutulog ka, anak, alam mo ba, naparoon natin kanina, yung natatandaan mo na, minsan bumaba kami ni Sister Jewel sa may Westfield, Sister Alice, tapos may nakita ko doon na, isang shop na mga bata pa lang ha, tapos nagkakissing sila. Sabi ko, anak, do you see that picture? That is not good. Because look at them, they are just 10 years old, 12 years old, that they are kissing. It's just an advertisement. Not everything you see, that may be nice. Kasi may mga nakikita ka, Sister Mercy, na maganda ang kulay, maganda ang high resolution, nagtatakbo ng mga bata. Tapos biglang gagawa ng hindi tama sa moral standard mo.
Paliwanag mo na yan. Kaya di ba may napapanood tayo, Sister Judith, sa baba? Pag nanonood tayo ng mga pelikula, mga Annalisa, mga Yagit, yung mga ganyan, yung mga unang panahon. Di ba? Paalala ng magulang ay kailangan parental guidance. Kaya sa baba, lagi sa atin may parental. Sa UK, walang parental guidance. Napansin mo? Kaya sa Pilipinas, maganda lagi may parental guidance. Kaya kayong mga magulang, mga kapatid, na may mga anak ngayon, hanggang ngayon at may mga anak kayo nasa poder ninyo, huwag kayong pumigil sa pangangaral sa inyong mga anak. Hanggat maaari. Huwag kayong titigil. Hanggat ngayon, kahit malalaki na sila, mangaral pa rin kayo sa kanila. Bakit? Hindi mo alam, nagkakamali sila eh. At ang pagkakamali nila, si Arlene, can lead them to destruction. At pagka nabigo ba ang bata, sino ba unang umiiyak? Ganon din sa tagumpay. Pag natagumpay ang bata, ang anak mo, sino ba unang natutuwa? Eh di ba magulang? Ganon din sa pagbagsak. The rise and fall of a child affects primarily the parent. Kaya nauso sa atin di ba, Sister Marivic? Yung mga online distance learning, nabalitaan ko si Brother Lewin, ipinapadala pa from the Philippines to the United Kingdom mga assignment. Pero mo gano'n, dalawang bansa, 10,000 miles away from each other. Kaya pag nag-graduate si Brother Lewin, kasama si Brother Jay. Kasi ang nagsagot ng assignment, si Brother Jay at si Sister Ami ang sumagot. Bakit? Kagalakan ng magulang ang pagtatagumpay ng anak. Amen ba mga kapatid? Kaya yung sinasabi ko na nagagraduate, di ba? Ang nagagraduate, Sister Cecil, magulang na nagagraduate. Masayang-masaya ang magulang sa katagumpayan ng anak. At tatagumpay ng anak, mga kapatid, just like Hannah, she started to make that commitment to God. Panginoon, bigyan mo ako ng anak. Try me. I will dedicate him for you. Samuel did not do the same to his children. Wala tayong sinabi na si Samuel dinedicate niya ang kanyang mga anak. Wala siyang pangakong ganon. Kaya minsan, alam mo, yung mga kawalan, yung kawalan ng buhay, yung kasalatan ng buhay, yung poverty, yung defeat, disappointments, minsan maganda galing ka dun Ginagamit ng Panginoon yun Because out of disappointment, Sister Cecil, you will make that kind of momentum. Panginoon, gagawin ko to. Panginoon, ibibigay ko to. Most of the stories in the Bible have this kind of similar. Meron siyang common denominator Marami mga istorya sa Biblia, Sister Alice, ang lahat may mga common denominator. Anong ibig sabihin nun? Maraming mga nanggaling sa hirap, yung mga talagang dangerous situation. At out of that danger, out of that kind of scenario or occasion, doon lalo nila nakita. Akala nila pagkatalo, akala nila kabiguan, akala nila kamatayan. But all of those, the miracles of Jesus, always start from hopelessness, defeat. Lazarus was dead. Jesus Christ resurrected him. And all of the people found and raised up the glory of God. Moses, he thought that they were stepping to the Red Sea and they are dying. But God said to Moses, lift up your stick and I will open the Red Sea for you. Nakikita mo mga kapatid? But Samuel did not have this kind of problem. Ano na siya made na siya Kumbaga, nandun na siya sa taas ng kanyang karir Respected na siya as leader. And in fact, in the previous chapter, he was one of the best man ever lived in the Bible. Ang sinasabi rito in verse 7, isa sa pinakabanal. Kaya para naging complacent siya. Kaya mahalaga mga kapatid, yung aking mga magulang hindi sila naging complacent. Yung itinuro nila sa amin, tinuturo ko rin sa mga anak ko. Kasi gusto ko may passing of baton. May passing of from generation to generation. Ipapasa mo yan, mga kapatid. Ipapasa mo yan. Yung natutunan mo sa pananampalataya, yung pananampalataya, Mr. Mercy, ituro mo yan sa mga anak mo. Huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil. Ituro mo sa kanila yan. Bakit? Sisiyasatin ng Panginoon sa iyong mga kamay. Ano ang ginawa mo sa mga batang ipinagkatiwala ko sa iyo? Kasi ang mga bata,
yan ay entrusted lang sa atin. Ang tawag sa atin, Sister Mercy, trustee. Trustee. Ibig sabihin, pinagkatiwala sa'yo. Tatanong ng Panginoon sa atin yan. Ano nangyari sa anak mo? Pwede mo sabihin na wala. Pero may karapatan ka, may kakayahan ka manalangin. Samuel prays about the request. You see? Sana ang ginawa ni Samuel, Panginoon, tulungan mo akong makilala ka ng aking mga anak. Na gaya ng pagkakilala ko sa'yo. Hindi eh. Ang pinanalangin ni Samuel, Sister Arlene, makita mo sa chapter 8, verse 6 to 8. Ang ipinanalangin niya na magbigay nga ang Diyos ng panibagong hari ng Israel. Nakikita mo mga kapatid. Kaya ang Bible, mga kapatid, salamin niya ng ating buhay. Matuturuan ka niya eh. Ito pala ang ginawa niya. Okay. Dahil hindi niya ginawa yun, ito nangyari sa kanya. Dahil sumunod siya sa Diyos, ito nangyari sa kanya. Gagawin ko yun. Ako mahilig ako manggaya. Gusto kong gayahin yung mga ginawa ng iba na nagtagumpay, especially pagsunod sa Diyos. Magkaroon kayo ng ganun, mga kapatid. Huwag kayong gumaya sa masasama. Ay, kasi marami namang gumagawa niyan eh. Marami naman kasing nasa holiday ang employer nila. Bayad sila ng kanilang sweldo pero naghahanap ng part-time. Maraming gumagawa niyan. Gayahin natin. Mga Kristiyano, hindi dapat gumagaya sa ganun. Huwag niyong gayahin ang paggawa ng masama. Makita sa atin ang Biblia. Sinasabi mo, nagbabasa ka ng Bible, hindi, pakita mo sa pamamagitan ng iyong gawa. The thing displeased Saul. Yan, si Samuel ay nagalit dahil in-reject ang kanyang mga anak. At maaaring ang nakita ni Samuel ay yung mga ungodly motive behind the leaders or the elders of the Israelite requesting for a king. Gusto palagi nila talaga hari. So Samuel prayed to the Lord whenever we are ganun din tayo eh. Kaya pag nananalangin ka, dapat wala kang galit sa puso. Napansin mo, Sister Cecil, sabi ng Panginoon, bago ka pumunta sa aking dambana, bago ka magdala ng offering, pero pag may naisip ng kagalit mo, balikan mo muna yung kagalit mo, makipagkasundo ka muna bago ka bumalik. I remember one greatest painter, mga kapatid, I'm aware of the time, at alam kong, mga kapatid, dito sa kwarto ko, init na init, wala akong electric fan. Sister Elaine, alam pag nakikita kang paypay ka ng paypay, lalo akong naiinitan din eh. Now, I'm aware of the time, mga kapatid. Total, mga kapatid, Miyerkules naman, wala naman kayong pasok bukas. May pasok ba kayo bukas? Now, mga kapatid, may isang, I think this is Michelangelo, who painted the face of Jesus in Italy. Habang inuukit niya, Sister Arlene, meron siyang marmol na ipinapaukit sa kanya ng mataas na tao sa Italia. At may mga bata na nag-i-excursion, nagpi-field trip sa Basilica ng Roma. At yung kanya mga pintura, Sister Alice, ay naligwak ng isang bata na itapon. Galit na galit si Michelangelo. Galit na galit siya. Pinuntahan siya nung isang tao. Sabi niya, Michael, okay na to. Natapon yung pintura mo. Galit na galit siya. Sabi ni Michelangelo, I'm sorry. I cannot continue I cannot work today. Meron pang galit sa puso ko eh. Ayaw kong iukit ang mukha ni Jesus. Tapos may galit pa sa puso ko. Baka iba ang maukit ko. How many times? Kaya pag nagluluto ka at masarap, mula sa puso. Sister Mercy. Pag ang luto mo hindi masarap, walang lasa, may malansa, nako, galit yan. Maanghang, galit yan. Amen ba mga kapatid? Pero sinasabi ko lang, na pagka ang Sister Charmian, pagluluto may mula sa puso, masarap.
Amen ba mga kapatid? Ganon din tayo. We should never carry any troubles with us when we pray. Just like Samuel. Sa halip na magalit siya, nanalangin siya sa Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon kay Samuel na gawin mo ang gusto ng mga tao. Sabi ng Bible, they have not rejected you, but they have rejected me. Look at the similarity, look at the synonymity of what happened to Paul when he was entering when he was going to when he was going to Damascus. He fell on the horse. And the voice came from above, Sister Ali, saying, Paul, Saul, kasi Saulo pa ang pangalan niya eh. Saulo, 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 bakit mo ako pinag-uusig? Sabi ng tinig. Sa langit. Sabi ni Saulo, hindi pa sa Pablo, hindi pa sa Paul, Saul pa siya sa English. Sabi ni Saulo, Panginoon, sino po kayo? Sabi ng tinig sa langit, ako si Jesus na taga Nazaret na pinag-uusig mo. In effect, Sister Arlene, every time someone is persecuting Christians, they're not persecuting the Christians. They are persecuting God. Just like here. God said to Samuel, they are not rejecting you. They are rejecting me, said God. Kaya pag tayo namiminta sa ating mga pastor, namumula, namamahiya sa ating mga pastor, hindi pastor ang kinahihiyang ipinagmamakahiya mo. Ang hinihiya mo ay ang Diyos na naglagay sa pastor na yon o sa leader na yon. Sabi ng Panginoon, they have forsaken me, so they are doing to you also. So, sabi ng Panginoon, kinalimutan nga nila ako ikaw pa kaya? And God tells Samuel to warn the nation. Bigyan mo ng babala ang mga tao. Amen. At least sa pagbababala, sa pagbibigay ng warning, baka magbago. Amen. Kaya dyan nakuha Sister Cecil ang 3 warnings sa employment. Sa employment law, lagi may 3 warning before termination. Warning 1, warning 2, warning 3, 4th warning, terminate. At least pag nawinarning ka, alis lagi kang late sa trabaho. Warning 1. Pag ginunod mo pa yan, may warning 2 ka na. Pag ginawa mo pala yung warning 3 ka na. Pag talagang wala ng pag-asa, terminate. Hindi pwedeng terminate ka kagad. Kaya sabi ng Panginoon, bigyan mo sila ng warning. Baka magbago. Mahalaga din yung warning. Babala. Pero minsan di tayo nakikinig sa babala ng Diyos. May mga babala na. May mga nararamdaman na. May sumasakit na yung batok. Painkiller lang yan. Bili ka lang ng painkiller, Sister Judith, sa butika. Mawawala yung batok. Di high blood, kapatid. Amen? Hindi ka makatulog. Amen ba mga kapatid? Pag hindi ka na makatulog, minananakit naman kasukasuan mo, umuubo ka, sintomas. Dapat alam mo ang mga bagay na yan. Yan mga kapatid na, naniniwala ba kayo ng iba sa mga signs, na iba sa mga pains natin, yung mga naramdaman nating mga pain, yan ay boses ng Diyos. Na minsan hindi natin namamalayan. Akala lang natin, ganun lang, pain lang, o konting sakit ng ulo lang. Pero magpa-check up. Baka warning na ng Diyos yun sa atin. Amen ba? Nakikita mo, yung finances mo, laging tagilid. Laging hindi ka nakakaipon. Warning na ng Diyos yun. Ibig sabihin yung mga technique mo sa finances, hindi maganda, baguhin. Amen mga kapatid. Wag nung isang linggo dumadaan kami, Brother Janet, dyan sa may bandang Kilburn. Dati may mga nagka-carbot. Wala na pala yung carbot dyan sa may bandang Kilburn. Hinahanap ko yung carbot. Tignan ko kung may kapatirang namamalengke. Wala akong nakita si Sister Edna nagka-carbot.
Lastly, mga kapatid, Israel demands a king despite God's warning. May warning ng Diyos eh. You see, walang gamot talaga sa katigasan ng ulo eh. Walang gamot sa matigas ang ulo. Ito mga Israelita na to, talagang naging matigas ang kanilang ulo. They refused to obey the voice of Samuel. They said, "No, but we will have a king over us, that we also may be like all the nations, and that our king may judge us, and go out before us, and fight our battles." Gusto palagi nila na may nakikita eh. Tingnan mo ang ibang argument ng ibang relihiyon. Pag nagdadasal sila, gusto nila may nakikita. Gusto nila may picture. Ayaw nila nung sinabi ng Diyos na sasambahin niyo ako sa espiritu at katotohanan. Ayaw nila yun. Ang gusto nila, may picture. Gusto namin may picture ako nakikita. May, to see is to believe. Hindi nga yan ang gusto ng Diyos. Marunong pa kayo sa Diyos. Ang gusto nila kasama nila, yung actual na nakikita. Pero may mga bagay na hindi nakikita, Sister Alice. May mga bagay na nararamdaman. May mga bagay na hindi may paliwanag. At yun ang pananampalataya. Yun ang pananampalataya. Faith is the evidence of things unseen. Yun ang pananampalataya. We walk by faith, not by sight. Yun ang Kristiyano. Kaya ang tawag sa atin, believers. Naniniwala. Talaga, Arlene, magaling ka na? COVID positive ka, magaling ka na? Oo. Bakit? Positive ka pa? Kasi naniniwala ako sa Lord. Gagaling ako. Ito nga, dati, nung isang araw, mukha akong Biyernes Santo. Ngayon, lumiliwanag na mukha ko. Balik na ulit ako. Maganda na ulit ang aking pakiramdam. Sister Edna, kumusta na ang pakiramdam nyo? Okay ba ang pakiramdam nyo? Parang wala naman kayong, hindi naman, ganyan ba ang uso ngayon ng mga COVID positive? Parang, hindi okay ako. naman po kami, Pastor. Ha? Okay naman po kami. Pero COVID positive kayo, kapatid, ano? Opo. Oh, kita mo? Opo. Kita mo ba yung sagot? Masaya pa! Mga kapatid! Saan ka makakakita ng COVID-19 positive? Opo, positive po kami! Masaya pa! Sister Arlene, COVID positive? Sister Arlene? Oh, kita mo? Opo. Sa Pilipinas, pag-COVID positive, opo. Pamamatay na po kami. Pero dito sa mga taga-London, Sister Alice, opo, yes. Nandito pa kami, nagbabasa pa kami ng Bible verse, and we're looking forward for the completion of our isolation. Ganon ang mga Kristiyanong nasa Panginoon. Amen ba? Ang nasa Panginoon, Sister Alice, nagtitiwala na ang lahat ng bagay ay nagkakalaki para sa kabubuti. Itong pagkakasakit ng COVID na yan, Sister Arlene, tama sabi ni Sister Arlene sa kanyang patotoo, Pastor, gusto ng Panginoon makapagpahinga ako. Makapag-rest. Pero Sister Arlene, sana naman hindi rest in peace, ha? Sana, Panginoon mga kapatid, ay sana ipagpapahinga. Hindi sabi. Sister Arlene, ikaw nagsabi sa akin yan. Nag-text sa akin, sabi mo sa akin, gusto makapagpahinga. Pero sabi ko, Lord, sana naman hindi po rest in peace. Sabi ko, Panginoon, sana magkaroon na siya ng kapahingahan na makapagpahinga. Amen mga kapatid. Pero natutuwa ako mga kapatid sa inyo. Brother J, alam mo, marami tayong mga kapatid na nagkaroon ng COVID-19. Pero mga kapatid, look at these COVID-19 patients. Mga kapatid, look at, they are happy. Mga kapatid, wala pa ako na. Sister Marivic, look at Sister Ednas. Look at Brother Ben. Look at Sister Arlene. Sister Arlene, nung wala kang COVID, mas Biyernes Santo pa ang mukha mo kaysa sa ngayon. Yung mukha mo ngayon, light na light. Sister Edna, bright na bright. O si Brother Ben, gumaganyan pa, oh. Di ba? Sino? Brother Steve. Oh, kaya mga kapatid, kayo mga COVID positive. Sister Charmy, ikaw din ay positive ka rin? Balita ko, nag-positive ka raw. May kabalitaan sa ano? Hindi po, Pastor. Ay, hindi ka Sa sanay. bulsa daw po yung Pastor. Ano? Positive Yan po sa puntis. bulsa. Oh, Sister Charmy, are you pregnant now? Sorry, hindi ko alam. Ay, hindi. Sino ba nagsabi? Mga kapatid, so, yun ang sinasabi ko mga kapatid na sa ating mga Kristiyano na tayo ay bagamat marami nangyayari sa ating ganitong mga sakit at karamdaman,
Especially Brother Ben, marami ka nang iniinda sa iyong katawan. Sa ating mga kapatid, kay Sister Arlene, alam ko naturukan ka. And from the time we went to Clacton-on-Sea, alam ko may naramdaman ka. Pero mga kapatid, ito ay ipaparana sa atin ng Panginoon upang makita niya natin lalo ang kanyang pag-ibig sa atin, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagliligtas sa ating buhay. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Back to you, Brother Jay.